Sino po ritong nakakita na ng whale? Balyena. Alam niyo po ba na ang whale ay nalulunod? Gusto pa nalulunod yun, nasa dagat ka yun, isda yun, di ba? Ang whale po ay nalulunod. Ang whale po ay hindi isda. Sabi lang, Ang whale po ay mammal. Ang whale ay hindi po tulad ng isda na may hasang. Ang whale po ay air-breathing animal. Air-breathing mammal. Kaya makikita natin yung mga balyena every now and then, umaangat yan, tapos may shh. Humihinga po kasi sila. Ngayon, paano naman sila nalulunod? Kaya nila matagal sa ilalim, kaya nila. Kasi nag-i-stock sila ng air. Pero may mga instances na due to stress, may stress din pala. Stress or hinahabol ng ibang predator like orcas. Yung orcas kasi pumapatay ng kapwa whale yan eh. So ang gusto ko lang sabihin dito na bagamat siya'y nasa tubig, ang nature niya ay nasa yung bumubuhay sa kanya ay hangin. Galing din sa taas. So like us Christians, though we are in this world, ang buhay natin ay ang ating Panginoon. Tama po ba? Our God is the air that we breathe. Kaya maraming Christians ang namamatay kasi nalulunod. Di ba sabi sa parable of the sower, the riches of this world, worries of this life, nalulunod po sila. Ganon din po. Ano naman yung hangin natin? Paano tayo mag-breathe? Mag-i-inhale. That's why we attend worship services. That's why we pray. That's why we read the Bible. That's why we listen to the Word of God. Because this is the air that we breathe. This is the food that kinakain natin, Ama, sabi ni Jesus Christ. So, kaya marami po talagang Christian na namamatay ulit kasi nakakalimutan kung sino talaga siya. Kung ano talaga yung nature na meron siya. Tama? So, ano lang po yung icebreaker. Ang share ko po ngayong umaga, iduduktong-duktong ka lang doon sa mga series natin mga nakaraan. So, sinumulan ni Pastor Lucky ng What I See. Sinundan ni Pastor Nicky ng What I See Too. Then, sinundan niya ulit ng What I See 3. Ngayon naman po, ang share ko naman po is, walaan nyo. Of course, hindi. Ang title po natin ngayong umaga is When You Don't See It Yet. Hallelujah. Ang verse po natin is taken from the book of John, chapter 13, verse 7. Jesus replied, "You do not realize now what I'm doing, but later you will understand." Can we all bow our heads and let's pray? Ama naming mapagmahal, marami pong salamat, O Lord. Sa isang namang umaga na punong-puno ng iyong presensya. Sa isang namang umaga, punong-puno ng iyong pagmamahal. Maraming salamat sa pagyakap. Maraming salamat, Lord, for sustaining us these past weeks. Sa dumaang bagyo, Lord, thank you for the protection. Thank you for the provision. But right this moment, Lord, isa lang pong inihiling namin. Kayo pong manguna muli. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Just use me, Lord, as your instrument para ipahatid sa mga anak mong ito na mahal-mahal mo ng lubos. Ang iyong mensahe na magbibigay ng kalakasan, ng encouragement, Lord, bagong pag-asa sa bawat isa. Maraming pong salamat, O Diyos, sa inyo pong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus at ng lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! So minsan talaga sa buhay natin, especially as Christians, dumarating tayo sa point ng buhay na parang ang bigat, ang gulo. Tama po ba, no? Parang, asan na ako? Tama pa ba itong nilalakaran ko? Ganyan, ganyan, ganyan. Pero alam mo, natutunan ko talaga dito na kasi nung pinag-aralan namin last Sunday, nag-aaral po kami ng Kingdom Teaching here, na-struck ako doon sa unang-unang verse na binigay na ni Amba na si God, andun siya sa labas ng time So sa loob ng time na meron tayo, from beginning sa end, mula pagkapanganak natin hanggang pagkamatay natin, nakita na ni Lord. Alam na ni God yung plano para sa atin. Alam na ng Diyos ang purpose natin kaya tayo nandito sa mundo. Tama ba ba? Ang problem, si God alam niya yon. Pero ikaw, tama, di ba?
And until you know what's your purpose here, dito sa mundo, kung bakit ka pinanganak, hindi ka aksidente lang. Hindi ka pinanganak sa buho, wag mo sabihin na, wala ako, sana di na ako nabuhay. Hindi po ganun yon. The moment that you're here, meron kang purpose, kaya ka nilikha ng Diyos. Okay ba yon? Ang masakit lang, maraming namamatay na tao, even Christians, ang hindi man lang nila natagpuan, nalaman, at masakit, nalakaran ang totoong purpose nila sa buhay. Tama? So this morning, ang pag-aaralan po natin is discovering your purpose in life. Okay ba yan? Tama kasi why? Parang mas nasasayang ang maraming effort na in-exert natin sa mundo. Buong buhay, nag-focus tayo sa mga bagay-bagay, nakala natin ito kailangan natin gawin. Yung pala, lihis sa purpose ng Diyos para sa buhay mo. Tama? Kaya nangyayari, sabi ko nga kanina kapag hindi purpose ng Diyos ang nilalakaran natin sa mundo, para lang tayo nasa endless loop. Paulit-ulit ang buhay, paulit-ulit ang buhay, paulit-ulit buhay hanggang mamatay. God is molding us. Alam niyo yung molding? Alam niyo yung clay? Minumold po yun, tama? Point, point. Kita niyo to, clay ito. Minumold po yung clay, depende sa gusto niyong gawin, tama? God is molding us exactly to be used according to His purpose for us. Kaya yung buhay natin ngayon, mga pinagdaanan natin at pagdadaanan pa natin, God is ginagamit lahat yun ng Lord para doon maihanda tayo sa talagang kung sino tayo. I personally, ilang beses ko tinanong sa buhay ko, Lord, bakit ganun? Mahal mo naman ako, ganyan. Tinawag mo naman pala ako, ginawa mo pa akong pastor. Pero bakit ang hirap ng buhay ko, especially ng mga kabataan days ko? Bakit, Lord, ganun? Sana man lang, bago ako nagbulakbol sa pag-aaral, natagpuan mo na ako. Ang daming questions. Tama ba? Bakit ako dito pinanganak? Bakit ganyan? Ba't hindi na lang sa Amerika? Mga ganun. We have questions in life. Ganyan. Pero alam mo, sabi nga, God, nakita niya na lahat yun eh. At lahat ng pinagdaanan at pagdadaanan pa natin is definitely hanggat lumalakad tayo sa kalooban at purpose ng God, gagamitin ng Diyos lahat yun para matin ang purpose niya. Okay? Kaya minsan, hindi pa natin maintindihan yung mga nangyayari. Hindi mo pa naiintindihan, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa Diyos na talagang pinaglilingkuran, sinasamba natin na meron siyang magandang purpose sa buhay natin. Tulad na nangyari kay Joseph, tama? Ayun yung last na preaching ko doon ako nagtapos kay Joseph Si Joseph, hindi niya maintindihan yung nangyari sa buhay niya Napakagulo, napakasakit, nakakagigil. But definitely, sa dulo, lumabas. Tama ba? Tayo blessed Why? We have the book, we have the Bible. Alam na natin yung ending ng mga buhay nila Pwede nga natin kung ano, alam mo yung pag nanonood ka ng mga movie, mga ganyan, pwede natin sabihin, huwag ka dyan, itatapon ka ng mga kapatid mo dyan. Huwag mo na isuot yung ginawa ng tatay mong robe. Magsiselos yung mga kapatid mo, di ba? Pwede natin sabihin nyo, alam na natin Pero siya hindi pa niya alam Tayo yung buhay natin, hindi mo pa alam kung ano mangyayari bukas. But definitely, sa mata ng ating Panginoon Diyos na mahal ka, tapos na. Maganda ang inahanda ng God sa'yo. Sabi sa Isaiah 46 verse 10, ito yung verse nung last Sunday. Sabi ni Lord, only I can tell you the future. Hindi po si Baldwin, hindi po kung sino mga fortune tellers ang magsasabi sa'yo kung anong future mo. Only God can tell you the future before it even happens. Ang galing, I love you, Lord. Bago pa mangyari. Ang maganda rito, sabi ni Lord, I can tell you. Okay ba yun? God can tell you the future. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Sabi po sa NIV version, I made known the end from the beginning. Bago pa magsimula, nadeklara na ng Diyos. From ancient times, what is still to come, I say, God said, my purpose will stand. Ang layunin ng Diyos ay mananatili. And I will do all that I please. Lahat po nang i-share ko ngayong umaga, habang salta ko ng salta rito,
gusto ko po i-internalize ninyo, nasaan na ba kayo sa purpose ng God sa buhay ninyo? Medyo lumalakad na ba tayo sa purpose ni Lord? Hindi po porket marami kang pera, successful ka, nasa purpose ka din ni Lord. Hindi rin dahil mahirap ka, naghihirap ka, nung ka sa baba ng buhay mo, is wala ka sa purpose ni Lord. Hindi po natin masasabi yon. Gusto ko i-internalize natin. Ang purpose ni Lord mananatili. Especially His great purpose. Yung buong purpose ni God. Yung kingdom niya manatili. Yung mga taong naniwala sa Panginoong Jesus ay mabigyan ng buhay na walang hanggan, mananatili. Alam niyo po ba, yung favorite verse natin, Romans 8:28, sabi diyan, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. We love that verse, tama? Sinasabi kasi diyan na God is working all things together for your good. Kahit hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, God is working that for your good. Sa ending, good yan. Pero alam mo, gusto kong sabihin sa'yo, hindi po pang lahat ng tao yan. Kasi nakasulat din naman sa verse. Para kanino daw? Para kanino raw? To those who love God and are called according to His purpose. Do you love God? Are you walking according to His purpose in your life? Hallelujah. Kaya nga, that verse is a very great encouragement para doon sa mga lumalakad sa purpose ni Lord. Tama? Na kung ano man nangyayari sa buhay mo, nakalipas mo, mangyayari pa, even your setbacks, even yung mga kung ano-ano mang nangyari hindi maganda sa buhay mo, you are walking to His purpose, God can turn it all for the good. Okay? Meron ba talagang purpose ang God sa buhay mo, specifically for you? Definitely yes. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus. Ang ganda sa amplified version eh. Ano ibig sabihin ng recreated? 2 beses tayong nilikha ng Diyos. Recreated eh. Why? Because the first creation fails. Tama po ba? And because of Jesus, na-redeem tayo, na-restore tayo. Yung restoration na yun, that's the recreation sa atin eh. We are now restored to the original intention, to the original design ng Diyos sa buhay natin. Bakit tayo ni-restore? Dahil trip lang ni Lord. Born anew. Andiyan din, nasa verse din. Sabi ko, lahat ng tanong natin, sasagutin naman ng verse eh. Bakit tayo ni-restore ng God? That we may do those good works which God had predestined, planned beforehand. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka ng trabahong gagawin, hindi ka pa pinapanganak. Meron nang nakatakda ang Diyos para sa'yo na gagawin. Yes, hindi tayo lahat magiging pastor. Hindi tayo lahat magiging evangelista, apostol, or whatever. But definitely, lahat tayo may purpose ang God. Some of you, magiging super yaman, magiging baka politician. Iba sa inyo, magiging may-ari ng malalaking kumpanya, presidente ng kumpanya, with the purpose to extend the kingdom of God. May purpose para lakaran dito sa lupa. Now, sabi ko nga habang umuusap ako, gusto ko yung mga mindset nyo, nakalock in. Nasaan ka na ba sa purpose ni Lord? Okay? Sabi doon, for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them. Kailangan nating malakaran yung purpose na yun. Ano rin yun? Living the good life which He pre-arranged and made ready for us to live. Ang galing, no? Kumbaga, lalakaran mo na lang. Ginawa na ni Lord, lakaran mo na lang. Kumbaga, bahay tayo na, titirhan mo na lang. Ayan po ibig sabihin ng verse na yan. Hallelujah. Kaya naman, sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world. Kaya yung mga whales,
Hindi nila ginakopya yung ginagawa ng ibang isda eh. Yung mga ibang isda na talagang iba ang behavior ng whales. Ewan ko, yung mga nakaraan kasi parang ayun yung mga binibinge watch ko. Yung mga whales. Naging interested kasi ako dun sa orca. Yung killer whale. Yung ang cute-cute mo kang dolphin. Pero pumapatay ng blue whale, pumapatay ng great white shark. Grabe. So, medyo napa-explore ako sa buhay ng mga whale. Hindi nila, ibang-iba ang behavior nila. They're not copying the behavior ng mga isda. Oh, hallelujah. Tayo rin mga Kristiyano, don't copy. Ang hilig mo, bakit mo gustong kopyahin yung buhay ng mundo? Eh, yung mundo, failure na nga eh. Bakit hindi mo tuklasin kung ano talaga yung specific na inihanda ng Diyos na layunin para sa'yo? Amen mo ba dyan? That's for you. Oh, hallelujah. So don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kaya nga sabi ko kanina, habang nagpipreach ako, yung mga mindset natin, habang pinapakinggan nyo ako, ina-analyze nyo na rin yung sarili ninyo. Then you will learn to know God's will for you. Hallelujah. Kailangan talaga natin magbago ng isip para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, which is good, pleasing, and perfect. Maganda, kaaya-aya, at perfect. So, 3 points lang po. Number 1. Unang-una, we need to understand God's will sa buhay natin. Ay, ewan ko sa inyo. Kaya yung buhay Kristiyano ng marami, Kristiyano pag maganda yung buhay, hindi Kristiyano pag may problema, Kristiyano kapag may blessing, hindi Kristiyano pag walang blessing, Kristiyano kapag walang kaaway, hindi Kristiyano kapag may kaaway. But if you understand the will of God sa buhay mo, hindi mo ibabase sa emosyon, hindi mo ibabase sa paligid, hindi mo ibabase sa kung saan mga bagay ang takbo na pagiging Kristiyano mo. Tuloy-tuloy. So, ang kalooban ng Diyos, unang-una, knowable. Ano ibig sabihin ng knowable? Di ba? Eh, yung mga joke, di pa binibitawan. Matawa na siguro. Knowable. God's will is knowable. Pwedeng malaman. Pwedeng malaman. Hindi po sekreto. God is not hiding His will. He wants to reveal it. Kaya nga sabi niya sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi sa James 1:5, if every one of you lacks wisdom, just ask. Hilingin mo sa Diyos. Ang sabi niya, ibibigay niya ng walang pagdadamot. Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na tinanong mo ang Diyos, Lord, ano ba talaga ang kalooban mo sa buhay ko? Ito ba ang kalooban mo sa buhay ko? Ang kalooban ng Diyos ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Okay ba yun? God's will. Makikita mo yan sa salita ng Diyos. Kompleto na, andyan na yan. Sampa, through prayer. Hindi ka kasi nag-pray eh. Ano yun? Bish! Princess, ay, hindi ako yan. Hindi ka kasi nag-pray eh. Ilag-ilag lang. Di ba, no? Pag nag-pray ka, uy, thank you Lord, nag-pray ako. Pag hindi ka nag-pray, ang min naman ito ni Pastor. So read the Word, mag-pray, and in our relationship with Him, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Meron ka bang relasyon sa Diyos? Kaya hindi mo malaman-laman kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo, wala kang relasyon sa Diyos. Not because you're inside a born-again church ay magandang relasyon mo sa church. Sa Diyos. Tama? Pwedeng nandito ka araw-araw sa loob ng simbahan pero ang pangit ng relasyon mo sa Diyos. So, read the Word, pray, and ayusin mo yung relationship mo sa Diyos. And you will definitely know the will of the Lord for your life. May kalooban ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hanapin yung will ng God sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao.
Hindi Lord, kasi siya ganito eh. Dapat ganito rin ako. Eh Lord, sabay lang naman, parehas lang naman kami ng ginagawa eh. Dapat yung ginawa mo sa kanya, ganito rin sa akin. Ano pa raw? Ang kalooban ng Diyos, sinabi ko na kanina, good, pleasing, and perfect. Now, even when it doesn't make sense, His plan is always for our growth and good. But Lord, bakit? Panginoon, bakit hindi mo ako inadya? Sabi ni David sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Hallelujah. So, alamin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo para malaman mo yung purpose ng God sa buhay mo. Number 2, surrendering to God's purpose. Ito na. Mahirap kasi sumurrender sa purpose ng God. Kasi bago mo matuntunan yung purpose ng God sa buhay mo, unang-una kailangan surrender yung buhay mo sa Kanya. Okay ba yun? Okay ba yun? Kaya mo bang isuko yung buhay mo sa Diyos? Akala kasi ng iba, pag sinabi mong surrender your life to God, is i-give up mo yung work mo, i-give up mo yung family mo, i-give up mo yung lahat ng tao, and you will become superly devoted kay Lord. Wala na, ito na ako, God. Isama mo na ako, ipako mo na ako. That's not surrendering your life to God. Surrendering your life to God is even though nasa anumang endeavor ng buhay mo ikaw, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kasama mo ang Diyos sa trabaho mo, kasama mo ang Diyos sa business mo, kasama mo ang Diyos sa pamilya mo, kasama mo ang Diyos sa anumang ginagawa mo. That's surrendering. Surrendering to God means you're always acknowledging Him. You're always including God sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Sino ritong hindi nag-pray? It means, surrender begins with the heart. Offer your bodies as living sacrifices. Kaya ba natin yun? We need to crucify the flesh. We need to deny the flesh. Kaya ang fasting, napaka-effective talaga nun because that's denying. Anong hindi mo kayang ipagpalit kay Lord? Pag Sunday, lalo pag medyo puyat-puyat tayo. Di ba? But if you really deny yourself, ginusto mo yan eh. Napakasimple. Sabi nga eh, worth it naman eh. Ewan ko lang kung ba't di natin maintindihan. Ito yung sinasabi ni Pastor Nicky kanina eh, the benefits. Worth it magsakripisyo sa Diyos. Kaya hindi mangyari yung purpose ng God sa buhay natin. First step pa lang kasi yung surrendering eh. Hindi pa natin masurrender. Alam mong ginagawa ni God? God is so patient with us. Hey, are you listening? God is waiting for the time and day na ready ka na sumuko sa Kanya. Kasi hodang masaktan ka. Kasi hodang kumain ka ng pagkain ng baboy. Ma-realize mo lang. It's either you will dadaan ka sa hard way. Ma-realize mo lang. Tama? May purpose ang God. Ang purpose ng Diyos sa buhay mo, hindi magbabago. No? Hindi magbabago. Dahil ganito yung emosyon mo ngayon, dahil ito yung sitwasyon mo ngayon. Ikaw ang babaguhin ng Diyos. Hindi yung purpose. Yung last na preaching ni Pastor Nicky is about change. Tama po ba? Nagbabago. Even seasons nagbabago. Even tayo mga tao nagbabago. Even yung mga gusto natin nagbabago. Tama? Even mga ugali natin nagbabago. At alam ng Diyos yun.
And God is waiting for the perfect time for you na ma-realize mo na kailangan mong lakaran yung purpose ng God. Kahit dumaan ka sa pinakamahirap, pinakamasakit. Tama? Worst, ito yung sinasabi ko kanina, maraming even Christians namamatay na lang without even them living and walking to the real purpose of God sa buhay nila. Don't conform to the pattern of this world. It means total commitment, not partial. Kailangan mong malaman yung purpose ng God sa buhay mo. Para hindi ka suntok sa buwan, hindi kung ano-anong gusto mong gawin sa buhay. Because this world pushes selfishness. Tama, mali? Ambition and comparison. Ito ang mundo. Selfish. Ambition and comparison. Anong style ng mundo? Para gumanda yung image niya, sisirain niya muna yung iba. Tama? That's the world. Ayan ang galaw ng mundo. Ang pangit. Bakit kailangan mong tapakan muna yung iba para tumaas ka? Huwag ganun. Hindi pang Christian yun. Pang Christian ba yun? Are you walking sa purpose ng God pag ganun? No. Deny mo yung sarili mo. Live in the purpose of God. Huwag mong kumpara yung buhay mo sa buhay ng iba. Pag ganyan yung ibinubuhay mo, talagang di ka makakalagwa. Why? Because God's purpose often looks like humility, service, and faithfulness. And ayan ang purpose ng God sa atin. Humility talaga yan. Pababaan yan. Sabi ni Jesus yan. Whoever sa inyo gusto maging first, kailangan maging last and the servant of all. So tingnan yung buhay mo. Diyan mo pala makikita, are you really living in the purpose of God? If you are selfish, tama ba? Pero pag nandito ka na sa banda ng buhay mo na, medyo kaya mo na magpakumbaba, kaya mo na maglingkod, at kaya mo na maging tapat sa Kanya. Diyan unti-unting makikita mo ang talagang purpose ng God sa buhay mo. Number 3, discovering and walking in your God-given purpose. Ito na. So, nalalaman mo na yung purpose ng God. Definitely, you will know the purpose of God for your life. Okay ba yun? Definitely, you will and you must know the purpose of God, layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka taga-upo lang dyan, hindi ka Sunday goer lang, hindi ka drummer lang, hindi ka bassist lang, hindi ka singer lang, hindi ka dancer lang, whatever. Meron, definitely nakatakda ang Diyos the purpose for you. Okay ba yun? Now, pag nalaman mo na, you need to walk sa binigay ng Diyos. Purpose is tied to relationship. Ito na. Not performance. Kahit ikaw na yung pinakamagaling, kahit ikaw na yung pinakamayaman, pinaka-famous, whatever, hindi yung sukatan na talagang nasa purpose ka na ng Diyos. The only way for you to know that you're living and walking into the purpose of God is based in your relationship with Him. Kumusta ang relasyon mo talaga sa Diyos? Are you really living for Him? Grabe yung kanta kanina. I am an instrument for exaltation. Hallelujah. Instrumento pala tayo. You were made for Him, not just to do things for Him. Maganda ba yun? You were made for Him. Tayo'y nilikha para sa Kanya. Not just to do things for Him. Okay ba yun? Hindi tayo nilikha lang dito just para, no. We were made for the pleasure of God. Oh, hallelujah. Sabi sa Colossians 1:16, for in Him, all things were created, kasama ka na. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him
and for Him. Ano ibig sabihin ng for Him? Para sa Kanya. So para kanino ka bumabangon? Para sa Kanya. Amen? Ito ang buhay natin talaga dapat dito sa mundo. We were created for Him. So we need to do the purpose of God for us. Amen po ba dyan? So ikaw yung creator, kaya mo ginawa isang bagay na to para i-serve yung purpose kung bakit ginawa. Tama ba? So ano mangyayari pag yung ginawa mo, ibang purpose ginagamit niya? Misuse daw yun. Misuse? Ano mangyayari pag misuse? Na-abuse. Misused and abused. Why? You're not doing your purpose. Okay ba yun? Kung ano ka nilikha, kung ano yung pagkakalikha sa'yo, ayun yung dapat malakaran natin. Para hindi tayo misused and abused. Now, identity comes before activity. Tandaan niyo yan. Kung sino ka, ayan ang mauuna. Hindi yung trabaho ang mauuna. Hindi yung work yung mauuna. Hindi yung purpose ang mauuna. Ang mauuna kung sino ka. Sino ka ba sa mata ng Diyos? Oh, hallelujah. Sabi ni Jade nung preach siya, you are what God sees you are. Tama ba? Ano raw? Who is who you are. Ano yun? So that's your identity. We were created in the image and likeness of God. Ang image daw is nature. Ang likeness daw is to function like. Oh, kalaan. Kikinig to. We were created in the image and likeness of God. So that's who we are. So we need to function like kung ano mang inihanda para sa atin. Okay ba yun? That's ruling. That's having dominion kung saan nandoon ka. So, wag mong maliitin yung sarili mo. Wag mong tingnan yung sarili mo na ito lang ako. No, may purpose ang God sa'yo. Wala yun sa edad, wala yun sa achievements, wala yun sa dami ng pera. Joyce Meyer, nagsimula, 50 plus na. Tama? So, wag niyo sabihin din, matanda na ako para dyan. Wag niyo rin sabihin, bata pa ako para dyan. Oh, hallelujah. Eh kung mas bata mo natagpuan yung purpose ng God sa buhay mo, ganda naman talaga naman. Hallelujah naman. Eh ngayon, ito nga yung lagi ko sinasabi dati sa mga youth, pag nag-preach ako sa youth Alam nyo, kayong mga kabataan kayo, kung bibigyan ako ng chance ng Lord na makipagpalit ng buhay sa inyo, igagrab ko talaga. Because I want to know Him ng mas bata. Kasi nung natagpuan ako ni Lord, 22 na ako Medyo nakatagpo siya ng even junk shop, di natatanggapin Parang Lord, gusto mong matagpo mo ako medyo fresh. Wala Si God, sabi niya, kaya niyang baguhin yung pinakabasura at kaya niyang lagay, gawing napakaganda sa kanyang paningin. Oh, hallelujah. That's God. He's not bound in time. Bigyan ko isang revelation tungkol dyan. Alam niyo, ano yung first miracle na Jesus? Nung ginawa niyang wine yung water. Alam mo, ang ganda ng revelation ng Diyos dyan. Bago maging wine ang isang ubas, it will take years and years and years. Amen po ba? At pinakamatagal na years, pinakamasarap. No, mas matagal, mas masarap. But for Jesus, but for our God, in a snap of a finger, like Thanos, He turned water into wine. Ang gustong sabihin ng God sa buhay mo, kahit yung buong buhay nakala mo late ka na, sa isang iglap, kaya kang ilagay ng God. God kaya niyang baliktarin yung buhay mo sa isang iglap. Like what He did kay Joseph. Nung tinikman nung butler, pinakamasarap. Minsan gustong sabihin ng Lord, hindi ka pa huli, kapatid. Hindi ka pa huli. Kahit na nakikita mo pinaka-imposible, kahit akala mo wala na nangyayari, magtiwala ka lang sa Diyos. Isang araw matatalisod mo yung grasya ng Diyos. Woo! Sige, palakpakan si Lord. Thank you, God! God can bring you to a place where hassle can't. Ganda nun.
to. Unending grind. Ngayon taglamig, endorse natin unending grind. Your purpose, ito na, magtatapos tayo dito sa 4 points. 4 points, no? Tapos na yung kala ko, pasto 3 point lang, may 4 points ka pa, di 7 na yun. Your purpose may be found in, dito lang sapat, kung nasaan ka ngayon, where you are now. Okay ba yun? Kaya huwag yung masyadong despise kung nasaan kayo ngayon. Kasi di nyo alam, baka dinala kayo ng God dyan kasi dyan yung matatagpuan yung purpose nyo. I'm grateful to God. Really grateful to God. Sa mga masasakit na sitwasyon, mas doon mo pa siya makikilala. Sa mga pinaka nakakaiyak na sitwasyon, mas doon ka tatatag sa Kanya. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, like sila Moses, mas doon ka talaga tatatag. Doon mo makikita yung layunin ng Diyos sa buhay mo. God uses your present season. Okay ba yun, no? Kaya huwag ka magmadali. Dahil whether you like it or not, season will change. Tama, no? Wag mo siya, Lord, ilabas mo na ako sa season na to. Wala kang magagawa kung talagang tagulan. Tama, no? Kahit anong, Lord, sana summer na. Why don't you just enjoy the jacket season? Di ba, no? Enjoy mo! Kasi hindi mo alam eh. Trust God's faithfulness in your life. Pag mo kasi tingnan yung iba, hindi tayo pare-pares ng season. Sa mundo, sa season natin, kung nasan tayo. Pero sa buhay natin, iba-iba tayo ng season. Yung iba, nagbubunga na. Yung iba, pabunga pa lang. Yung iba, binibreak pa lang yung buto. Tama? Yung iba, yung tubo, pababa. Yung bamboo, di ba? Pababa yung tubo. Pero pag umusbong. So, relax kapatid. Sabi nga kay Esther, kilala niyo si Esther? Sabi sa Esther chapter 4 verse 14, this is Mordecai, yung tito niya. Nakikiusap kay Esther. Esther, ano ka, asawa ka ng hari eh. Makiusap ka naman sa hari kasi papatay na lahat ng Hudyo eh. Si Esther na andon. Hindi lang naman siya yung nag-iisang asawa ng hari, marami sila. Tama? So nakakaalam ng story ni Esther. Si Mordecai, kinausap si Esther, pamangkin niya. Ito sabi ni Mordecai, sabi ni Esther, Tito, hindi ako pwede basta-basta lumapit sa hari. Kahit asawa ko nun, papatay ako nun. Kailangan may appointment. Sipin mo, asawa ka na, may appointment pa. Ito sabi ni Mordecai sa kanya, sa 4:14, kapag ipinagpawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din naman sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang inyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Church, if God brings you there, God has a purpose for you there. It's either for you to learn, it's either for you na mas malakas dyan, mas lumakas, or just breaking or just processing season for you. Okay? Just trust God that He knows what He's doing for your life. So makikita natin yung purpose ng God yan sa buhay mong yan. Number 2, your gifts and passions. What are your gifts? What are your passion? What are you passionate of? What stirs your heart often points to your assignment. Okay ba yun? Minsan talagang ganyan eh. May gumagano sa puso natin eh. Talagang lakasan lang ng loob. Tama? Oh. Sabi sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. Kung saan ka magaling, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay ba yun? Sa kaluwalhatian ng Diyos hindi sa sariling gain. Hindi para manlamang ng iba, hindi para iangat yung sarili, hindi para maging siya na yung sikat. No. Gamitin daw yan to serve others as faithful stewards of God's grace. Alam ko merong area ka kung saan ka magaling. Si Erwin lang na, kaya sarap pausap nito pag pupunta ako rito eh. Talaga nagkikwentuhan kami niyan eh. Kasi pangalan pa lang, pag tinatawag ko, Win! Sabi ko, Win, alam mo yung pangalan mo, napaka-prophetic. Pag tinatawag pa lang kita, panalo na eh. Win!
Totoo pag kausap yan. Ang lakas magbenta ng tuyo eh. Totoo. Sabi ko, grabe. Eh, nung unang dumating dito yan, hindi naman yun ang trabaho niya, di ba? May trabaho yan, bumabiyahe yan eh. Pero natagpuan niya kung saan siya magaling eh. Galing. Mamamangha kayo sa diskarte niyan. Ang binibentang tuyo niyan, hindi po per guhit, per box. Isang araw. Ako na nag-promote yun ha. Humble lang yan. Ang gusto ko lang sabihin dito, he is utilizing yung gift na meron siya. Okay ba yun? So sa purpose ng God, maaaring tingnan mo kung saan ka magaling talaga. Ayun yung area, gagamitin ka ng God dyan. Okay? Huwag mo sayangin yung gift mo sa mga walang kwentang bagay. Oh, hallelujah. God will definitely bless you wherever you are. Sa gift and passion that you have. Saan pa? Serving faithfully. You will know the purpose of God sa buhay mo. Sa paglilingkod ng tapat. Okay yun? Purpose often unfolds as we serve faithfully even in small things. Kung anong pinagkatiwala sa'yo, gampanan mo ng buong puso. Galingan mo. Tagalinis ka ng CR. Lagi natin naririnig sa lahat ng churches yun. Ba't kaya yung lagi ginagamit example, no? Tagalinis ng CR. Kung tagalinis ka ng CR, linisin mo na maganda. Kung saan ka pinagkatiwalaan ng Diyos, galingan mo. Sa pag-video, galingan mo. True. Magkaroon ka ng desire, alisin mo sa mindset mo yung pwede na yan. Pangit yun. Pwede na yan. Yung mga tao naman yan, mga mediocre lang yan. Eh, hindi naman marunong sa music yung mga tao sa church eh. Kaya kahit may sablay-sablayin lang natin, okay na yun. Eh, hindi ganun yun. Hanggat sa buong makakaya mo, ibigay mo lahat na mabibigay mo. Pigain mo ng pigain dahil baka wala ka nang mabigay bukas. Okay ba yun? Why? Sabi na pagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. Kaya kasi sinasabi ko sa mga worshipers natin, sa mga workers, huwag niyong maliitin yung ginagawa ninyo yan kasi tinitingnan ng God dyan yung faithfulness mo and how you do it. Okay ba yun? Yes, you will not become forever a dancer, pero yung mga time ng buhay mo na sumasayaw ka dyan, tinitingnan ng God kung paano yung puso mo. Sa paglilingkod mo dito, tinitingnan ng God yan how you do it. Okay ba yun? Eh paano naman pastor yung mga umaatin-atin lang? Tinitingnan ng God kung paano ka nalilate. Simplihan muna natin. Dito to. Simplihan muna natin. Kapag nagkaroon ka na ng puso na ayaw mo nang malate, mag-i-start yun dun eh. Mag-i-start kasi mag-ignite yung passion mo eh. Ayaw mo nang hiya ka kay Lord. Lord, ayaw mo bigay ko sa iyo to God. Unti-unti makikita mo, dati una lang ayaw mo lang malate. Bandang-banda ron, pag tinuloy-tuloy mo yan, kakabuging na lalagyan ka na ng Lord ng desire sa puso mo na maglingkod. Mabibitin ka na sa dun lang sa late-late. Parang drugs lang yan eh. Tataas at tataas yung dosage mo sa paglilingkod sa Lord. Eh, paano naman? Wala kang ka-desire. O, ano lang ngayon? Ilag-ilag lang. Okay ba yun? Thank you, Lord. And last, number 4. Trusting even when the path is unclear. There are times in our life as we serve God, as we walk faithfully sa Kanya, darating ka sa punto ng buhay mo na magtatanong ka pa rin, Lord, tama ba to? Okay pa ba to, Lord? Tama pa ba to? Sabi po dyan, hanggat nagtitiwala ka sa Diyos, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust the Lord. Church, trust the Lord. With all your heart. And lean not on your own understanding. Don't try to, wag mong i-try na intindihin ng buong mundo. Mababaliw ka. Okay ba yun, no? Even yung mga tao sa paligid, wag mong i-try masyado na i-analyze yung mga buhay nila. Magtiwala ka na sa Diyos. Ganun talaga eh. Alam mo, iba-iba tayo ng personality. Iba-iba. Kaya kung gusto mong i-please ang lahat, mababaliw ka talaga. Kasi minsan nakala mo galit sa'yo yung tao, di mo alam, ganun lang talaga yung tsura niya.
No? Di mo lang, ganun lang talaga siya magsalita or mag-act. Kasi ikaw naman, mapaparaning ka naman, ano kayo problema sa akin nun? Eh, ganun talaga siya magsalita eh. Tama? Ang ganda kanina, oh. Love one another so that the world will know that you are my disciples. Oh, hallelujah. Trust God. Okay ba yan, church? Tiwala lang kay Lord hanggang malaman natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. In all your ways, acknowledge Him. Kung talagang lumalakad ka sa purpose ng God sa buhay mo, acknowledge Him always. And He shall direct your paths. So magtatapos po tayo dito. You may not always see the full map. Hindi mo man nakikita yung lahat. But you can trust the one holding the compass. Di ba? Pag nasa barko ka naman, nakakatakot sumakay ng barko, even maggabi, di ba? Wala ka makikita, kahit saan ka tumingin sa paligid, tubig. Kaya bilib na bilib ako sa mga seafarers eh. No? Tubig! Makikita mo tubig! Pag sa kaliwa, tubig! Sa likod, tubig! Pero nakakarating. Why? Because the captain knows. The captain knows yung path kung saan sila pupunta. In our life right now, hindi man natin nakikita yung full picture. Just trust that God, alam niya yung tapos na yung kwento ng buhay mo. And I guarantee you, kapatid, it's always good. It's super good. It's very good. The story of your life will end sa napakagandang happy ending. Okay ba yun? So tiwala lang, kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Magtiwala lang kay Lord. Darating din yung time hanggang sa huling hininga ng buhay natin, nawa masasabi natin, Lord, we have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Oh, hallelujah. To God be the glory. Palpakaman si Lord.